ako ang unang nag-expose niyan. Right? Ako ang unang nag-expose na according sa ating source ay may namatay na isa sa mga entourage ni Lisa Tanas. Okay? So ngayon, hawak natin yung, actually, hindi ko alam kung anong hawak ni Vice President Sara na ebidensya. Ang hawak ba niya ay video, police report, or testimonya ng mga nandoon o ng mga biktima. Actually, may hawak din tayong, hindi dyan nagdadibakita, baka mapaghanda mga Jotang Jinimis. Okay? Ito po ay hawak ko yung itong police report na ito, dated April 21 to sinend sa akin. This is legit, ha? Ayan. So, ayan yung police report. Ay, naka-blurry kasi tayo. Ayan. Naka-blurry pala tayo, naka-blurred. Okay. But anyway, so ito, basahin ko na lang sa inyo. So, dito, mga kababayan, nag-request tayo ng police report, dito, Police Department, 464 North, Rexford Drive, Beverly Hills, California. April 21 ako nag-request ang regarding response to, California response to California Public Records Act request. Alright, so during this time, April 21st, mga kababayan, and up to this day, alright, I'm not sure kung tapos na yung investigation, pero nakalagay dito sa letter, which is, ito mga palangga yung letter, naka-blurred lang kasi tayo ngayon. At may natutulog kasi doon, no, na ahas. Anyway, ang sabi dito, this letter is response to your request under the California Public Records Act, in which you seek a copy of police report number 2025-00011805. The electronic request made to the Beverly Hills Police Department, the BHPD, on April 14, 2025. Okay, April 14 ako nag-request. BHPD's Beverly Hills Police Police Department has determined that the request in part seeks copies of disclosable public records in the BHPD's possession. Okay? So ngayon mga kababayan, itong na nag-request ako, ang sinasabi dito ng Police Department, under the Act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted by or records of intelligence information of security procedures of the Office of the Attorney General of the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. Government Code 7923.600. The records sought in the request fall under this exemption and therefore will not be disclosed. Hindi pa siya muna i-disclosed. Mamaya babasahin ko itong 7923. Pero dito, kasi mahalaga ito mga kababayan, itong binigay na ito, yung crime incident, death investigation, location of incident is 9876 Wilshire Boulevard, number 504. Di ba? Sinabi ko sa inyo, 504, Beverly Hills, California, 9210, in the Beverly Hilton Hotel. Yun ang sinabi ko sa inyo na may namatay na kasama ni Lisa Tanas sa kanilang pagpunta dito sa Amerika, at ito ay namatay sa Beverly Hilton. May mga lumabas pa nga nun na kesyo namatay daw sa anong hotel yun, sa isa sa mga pinupuntahan ko rin hotel na nagsa-social climbing 101 ako. Di sa, was that in Beverly Hills, I forgot, Astoria. Is it Astoria? Ba't Astoria naisip ko? Tama ba? Beverly, I forgot, help me. Okay, yung high-end na hotel. Not Astoria, sa Pilipinas yung nasa isip ko. Anong hotel yun sa Beverly Hills? Okay, tingnan natin dito. Ngayon, mga palay, papabasa ko sa inyo ang result, ang ano na ito, itong babasahin ko sa inyo. Yeah, Waldorf Astoria. Tama ako, alright? Waldorf Astoria. Dami kasi Astoria. May lumalabas na ganun. Pero di ba, kung natatandaan ninyo, ang aking vlog, Waldorf Hotel. Tama, Waldorf Astoria. Correct. So, kung natatandaan ninyo, sinabi ko sa inyo na, di ba, gumaganon-ganon ako. Hindi ko pa masabi-sabi sa inyo noon na Beverly Hilton kasi wala pa tayong hawak na black and white. Right? Pero this time, this is, nakapangalan to sa akin ha. Para lang po sa inyong kaalwanan. Andyan po, nakapangalan to sa akin. Nakita niyo ba yan? Claire Maharlika Network, LLC. Naka-address sa akin. Hindi ko kinukuble ang aking pagkakailanlan dahil ang ganda-ganda naman ang pangalan ko, right? At ng alindog natin, ha? Everyday. So dito sa crime incident, nakikita nyo yung crime incident, ilayo na lang natin. Okay? Ayan yung crime incident. Alright? Yan, malayo. Pag malayo, nababasa ninyo. Okay? Sabi sa crime incident, kahit screenshot nyo, okay, death investigation,
Yan, sinabi ko na yung address. Reported date, ito napakamahalaga ito. Okay? Reported date is March 8, 2025, 11:32 a.m. Date time of incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. pa rin. Victim age, 44 years old. Okay? Tapos ang summary of incident dito, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, okay, 11:30 hours officers, 11:30 a.m. Hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. All right? Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Okay? Subject officer took over while life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05. Okay? O, tama. Report incident, tama, 11:32 a.m. Tapos, ayun na nga, date of incident, 11:32 a.m. So, the-report dito, took over with life-saving measures. So, sinubukan siyang iligtas. Subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedics. Ayan na. Ito pa yung naka-address sa akin na. Ayan, may pirma yan. Okay, ito. Pakita natin ito. Okay, ayan. Short. Okay. Ayan, yan. Layo na natin. Ayan, nakita nyo yung oras dito. Pag malayo kasi ito, ayan, nababasa nyo, di ba? Ayan, may pirma yan. So, pinirmahan yan ni Donna Summer. No? Ni Donna, okay? Number 826, record supervisor. So, ito yung hawak ko. Police report po ito na pinrint natin na ako mismo ang nag-request nito. So, ngayon, sabi ko kanina, during this time, nung request ko ito noong April 14, ay, actually, 2 beses ako nag-request. March, di ba yung una, pinakita ko sa inyo, March 25, I believe, sa hindi ko na-prepare. Then, pangalawang request ko na to. Kasi during that time, wala pa silang maipoprovide na information. Ngayon, klaro na may namatay talaga noong alas 12:05, 12:05, dito sa Beverly Hills Hilton Hotel, March 8, 2025. I-take note nyo yung March 8, 12:05, 2025. Kasi nga, mga kababayan, ito ay napakahalagang bagay, napakahalagang impormasyon sa mga krimen na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? Tingnan natin. Ngayon, okay, titignan lang natin dito ang, okay, I think may letter. Meron na kasi akong letter na statement. Okay, ito ba? Alright, here we go. Kasi nag-ready na ako ng letter next sa Beverly Hilton, Beverly Police Department. Dahil sinabi ko kanina doon sa letter, dito sa letter na ito, na may binabanggit siya na government code. Here's the government, kahit i-google nyo pa yan, government code 9723600. Okay? Yung government code na yan, na 9723600, yan po yung nakalagay dito. Okay? Ito nga pala yung sulat ko. Ito na lang. Hindi ko pa ito na-mail. Okay. Ang sabi ko dito, alright. Okay. Ang sabi ko dito sa aking sulat, to Public Records Coordinator, yun nagsulat sa akin. Ito, nagre-request ako ng CPRA request letter because it is public interest. Sabi ko dito, pursuant to the California Code Records Act 792, okay? 792, ano ba yun? 9723600, alright? 792.00, I respectfully request to and copies of any records, reports, or investigative documents relating to the incident involving yung namatay. Sabi ko dito, who reportedly died on or around, di ba? Tapos i-attach ko to in Beverly Hilton, Beverly Hills. Sabi ko, allegedly under the influence of illegal substances. This incident has been widely discussed due to its alleged connection to the First Lady Satanas of the Republic of the Philippines. Ngayon, sinasabi natin dito sa sulat natin, this request is made in the public interest, sabi ko sa kanya, and not for any commercial purposes. The matter involves individuals with significant public roles, and the public has a right to know whether any official misconduct, drug pulmoron-related criminal activity or obstruction of justice may have occurred. Okay? Maba pa yung sulat ko.
Tapos, ang sinabi ko pa pala dito sa huli, sa dulo, if any portion of the record is exempt under the Government Code 7923600 or any other exemption, I request that any reasonably segregable portion of the record be provided, and that you justify the withholding of any part of the records by citing the specific exemptions applied. Ayan. So ngayon, ang ibig ko dito sabihin mga palangga, kasi itong government code na sinasabi nila, hindi pa nila ma-provide. During this time, hindi ko alam kung anong hawak ni Vice President Sara. During nung April 14, okay? At sumagot sila nung April 21, mga palangga, wala pa silang ma-provide because of that government code. Kasi nga, kung babasahin mo yung code na yan, ang pinaka-ano niyan ay under investigation pa. Dito naman sa Amerika, kapag under investigation naman talaga, hindi ka pa pwedeng bigyan ng record. But May na tayo ngayon, we're talking April 21 yung sagot sa akin. I don't know kung ano na yung ngayon, yung update. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na once na matapos na ang investigation, alright, then pwede na sila magbigay o i-publish, di ba? Itong itong incidenting ito. Pero it's true na may namatay noong March 8, declared ang pagkamatay niya ng 12:05. Ngayon, mga kababayan, ang paliwanag ng mga bangag na sinasabi nilang fake news tayo, fake news si Inday, di ba? Ganun naman, wala naman sila pwedeng iba to kung di ang sabihin na fake news tayo. Okay. Di ba, ang tagal natin pinag-usapan, nasaan na si Lisa Tanas? Kasi according to our source, nagkaroon siya ng extended immunity, kaya hindi siya na kulong dito sa Amerika, pero na-hold siya for questioning. Ngayon, siguro nanonood naman kayo ng mga balita kahit papaano at narinig nyo yung depensa nitong mga bangag. Ang sabi ni Clarissa Taratara, nakapanood ko na fake news daw tayo kasi daw March 10, right? March 10, 2025 ay dumating na si Lisa Tanas sa Pilipinas. Alright. Ngayon, March 11, nagkaroon na raw ng Girl Scout event, So, mga kababayan, okay, kung ito ay nangyari ng March 8 dito sa Pilipinas, 11:30 is around plus 16 tayo, di ba? It's around 3 a.m. Magdudamat nga kayo. It's around 3 a.m. sa Pilipinas. Kung 11:30, nireport itong incidenteng ito, mga kababayan, so sa makatuwid, ang petsa sa Pilipinas, dahil advance tayo dyan, plus 16 tayo, ay March 9, 2025. Okay? So ngayon, ito nga ang isang malaking tanong. March 8, nandito pa si Lisa Tanas sa Amerika. Nandoon pa siya sa Noy Pits, doon sa Long Beach area. Long Beach ba yun? Is it Long Beach or anong sakop yun? Somewhere there. Cerritos pala. Okay? So, March 8, nandoon pa si Lisa Tanas, nagpa-party-party. Okay? Ngayon, bakit ko alam? Nandoon yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Alright? Na nagpa-party. Ang sabi nga ng mga kaibigan, nag-send pa nga sa akin ng picture. Ang sabi ng mga kaibigan ko, ang nget pa ni Lisa Tanas, tuyot na tuyot, at ang kanyang mukhang formalin, tusok-tusok. At hindi sila nagpa-picture. At walang kaklas-klas, pag lumamon, parang baboy. Walang kaklas-klas. So, March 8 ng gabi, nandito pa si Lisa Tanas. Pero tignan nyo kung gaano ka walang puso, gaano ka sinungaling, ang buwaka ng inang mga ito. Namatay yung iyong kasama sa entourage. Asawa ito ng iyong appointee na si Dina. Okay? Nandyan. Kasama dyan sa Malacanang. Namatayan ka ng kasama mo. Tayo, magkakaibigan tayo. Namatayan ka. Namatay, dineclared ng March 8, 12:05. Nagpa-party ka pa sa Cerritos, sa Noy Pits. Alam nyo yan, kayong mga taga Noy Pits dito. Ay, taga Noy Pits, taga Cerritos. Ando doon yung mga kaibigan ko. Ang dami kong kaibigan in the past na in and out sa consulate, yung mga tao dyan sa community, nando doon sila. So, kailan lumipad si Lisa Tanas? Right after ng party? O ipagpalagay na natin, kasi nuknukan sila ng kasinungalingan. Ipagpalagay na natin na yes, dumating siya ng March 10. Okay? Pero anong klaseng demonyo ito? Okay? Namatay? Ito yun, mga kababayan. Ito. Hindi tayo gumagawa ng kwento dito. Nakasalampak ang pangalan ko dito. Ayan, March 8 na pinakita na natin ito sa inyong date na ito. Ayan ang mga natin record. Anyway, mga lang. Okay. Namatayan ka ng kaibigan. Asawa ito ng appointee mo. Okay?
Pagpalagay na natin na ito ay ano, ito bigyan na natin ng ano, ng kadyutahan. O sige, umuwi ka, putang ina mo ka. Di ba? Bakit ka nagpa-party at ni isang announcement hanggang ngayon, ni isang condolence, pakikipagramay, wala kang ginawang buwakan ng inaka. Wala kang pakialam dito kay Mr. Cupido, dito sa taong ito. So, dun pa lang, kung ikaw ay nasa korte o ikaw ay nag-iimbestiga ng isang kaso, di ba? Abogado ka, mga abogado. Kahit hindi ka abogado, may namatay. Kadugo mo, kamag-anak mo, alas 12:05 ng tanghali. Tapos nakuha mo pang mag-party. Bakit siya nagpapakita ng party-party? Para pagtakpan itong namatay na kasama nila sa kanilang trip. Dahil allegedly, our suspected pulboronic, yung pagkamatay. Kasi may mga nakarating tayo na informasyon sa atin na 7 hours pa sila tumawag ng ambulance or ng 911. Kaya, hindi nila siguro alam ang gagawin nila according to our source. And true enough, before ko to inulat sa inyo, wala pa akong papel na ganito. Nag-trust lang tayo dito sa mga kasama din nila sa loob. Sige nga, namatay ng alas 12:05 the same day. Tapos si Lisa Tanas na nagbitbit dito sa namatay na ito, nagparty siya. Ganito, kung nanonood kayo ng crime scene, nanonood kayo ng forensic, ganito ang mga manggugurgur. Pag may nagurgur sila kunyari ang dumurgur, i-cover up, ililibing yung ginurgur or whatever, tapos kunyari, let's say, member ng family, kunyari, pinatay niya yung jowa niya, ganyan-ganyan, dahil by saltik, kunyari, sige, takpan ko muna to, nas yung mga anak niya, nandyan, magluto tayo, ganyan, mag-party tayo. Ganito mag-cover up ang mga kriminal. Ganito sila gumawa ng kwento. Kaya ang tanong natin sa mga jutang ginimis na ito, di ba? Bakit hindi kayo hanggang ngayon nag-a-announce na isa sa mga entourage ninyo, mga jutang ginimis kayo, hindi nyo sinasabi na may namatay sa Beverly Hills? Eto, paano nyo to ngayon? Wala namatay? Wala kayong Paano nyo ngayon yan? Okay? Paano nyo ngayon ika-counter to? Na nakalagay dito. Ayan. Paano nyo ika-counter yan? Okay. Yeah, sorry. Ayan, yan na lang. Patikita ko na to kanina eh. Okay? Paano nyo ngayon ika-counter yan? Nahawak ko ang dokumentong ito na yes indeed, may namatay na kasama sa entourage ng Bangag-Bangag Administration ng alas 12:05 ng tanghali at sila ay tumawag ng 911 noong 11:30. Beverly Hills logo yan. Ayan, mga kababayan. Isinalampak ko ang tunay kong pangalan dyan. Ayan, nakita nyo yan. Ayan ang pangalan ko. Hindi naman tayo nagkukubli. Okay. Paano nyo ngayon, to? Ay, hindi, sinungaling si Marlica, walang namatay. So, ano yung namatay, Ipis? Yun ang big question. Sana mainstream media sabi, tamba mo nyo. Kaya mga buwakan ng inang yan. But, now, pagbigyan na natin ang kasinungalingan, ano ngayon ang hawak na ebidensya ni Inday Sara? Hindi ko alam dahil, hindi naman kami BFF. So, ngayon, for sure, hindi lang yung nakuha kong information, nung una kong information na galing mismo sa loob nila, ay nakarating na rin ito kay Inday Sara. Diba? At ito mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na habang may namamatay, may natsugi sila. Diba? Sana nga magsalita yung pamilya, no? Alam nyo, yung pamilya, I have nothing against with the family, kasi hindi naman, wala naman, I don't know, hindi ko naman alam kung may involvement ba sila sa mga whatever, pero wala naman, they're just a business person. I don't know kung anong eksena nila sa buhay. Pero sana magsalita po kayo. Bakit man lang, ito'y public interest. Kayo ay tinatingala din ng taong bayan dahil kayo ay negosyante at kayo ay kumikita ng pera sa Filipino consumers. Right? Ang question ko sa inyo, yung pamilya, okay, baka nga hindi ko alam, baka nakipag-ugnayan na yan kay nakipag-ugnayan na yan kay Inday Sara, right? Bakit wala kayong statement na yung buwaka ng inang Lisa Tanas, binitbit yung mahal nyo sa buhay? Tapos hindi natin alam, dahil hindi pa nga tapos yung investigation, di ba, kung sino ang nagpatira sa kanya, tumitira ba siya, kung ano man, kung yun ay, kasi suspected allegedly pa lang hindi pa tapos. At bakit, kung ito ay natural death, hindi po ganito kahaba ang investigation. Kung natural death ito. Right? So ngayon, susulat tayo, mamaya pagkatapos ng magdadadada, boom, susulat na naman tayo para makakuha tayo ng latest report, mga kababayan. Pero hindi ito fake news. Kilala si Lisa Tanas na Addictus Benedictus.
Hindi nga natin alam kung ano bang intention nila doon sa hindi natin alam kung ano talaga ang reason. Siya ba ay sinaksakan ng gamot? Intentionally ba ito? Or what? First time ba? Kasi may mga lumabas na report according sa ating source, first time, dadadadada. So we can only speculate kung ano yung real talaga na nangyari kasi nga ongoing pa yung investigation. Hindi pa ako makakuha ng final report kasi nga ongoing. Pero hindi natin titigilan to kasi public interest ito. At ang nasasangkot dito ang First Lady Bangag. Okay? 'Di ba? Sina-challenge ka ni Cathy Binag yan. At, last year pa, sinasabi ni Cathy na si Lisa Tanas ay inalok siya ng pulburon para suminghot. Hindi ka nila ma-counter-counter yan. Andiyan dyan si Cathy Binag. Bakit hindi makasukasuhan si Cathy Binag? Kasi takot sila sa USB ni Cathy Binag. Bakit hindi makakaso-kaso si Lisa Tanas at si Bangag dito sa mga pinagsasabi ko sa California, ha? Kasi takot sila mailabas ko ang forensic result sa korte. Kaya ang kaya nilang gawin, panakot, pagtanim ng kaso dyan sa Pilipinas. Yan, mga kababayan, ang kinasasakdala ninyong buhay dyan sa Pilipinas.